I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them, my hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating prayer covenant ngayong umaga. Kami po ay patuloy na nagagala kasi dahil patuloy po namin kayong nakakasama sa gawaing ito ng ating iglesia. Patuloy po natin itong suportahan at kung meron po tayong mga time, pwede po natin din itong i-share para mas marami pong makarinig ng aral ng ating Panginoon. Bago po tayo magpanimula sa ating maikling devotion, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, salamat po sa umagang ito na binigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy na kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po dahil patuloy ka namin nakakasama at patuloy mong sinishare, Panginoon, yung mga aral mo sa bawat isa sa amin. Lord God, i-ready mo po ang aming puso at isip sa pakikinig pong muli ng mga aral mo.
at gamitin mo po ang iyong lingkod upang makapag-share po ng words mo, Panginoon, sa iba. At hiniling po namin na pumagitna ka po sa amin ngayon sa mga oras na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang ating pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 6, mga talatang 1 hanggang 13 po. At ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tig-kakaunti." Sinabi ni Andres, na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ditong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito?" Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis ng di masaya." Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain. So, alam ko po na familiar na sa inyo yung binasa natin. Ayan po yung pagpapakain sa 5,000 katao. At meron po akong 3 bagay na gustong i-share sa inyo ngayong umaga. Una po ay, palagi po tayong sinusubok ng Panginoon. Lalong higit po yung faith natin sa Kanya. Katulad po nung nangyari kay Felipe. Nang natanaw na nila na napakaraming tao ang sumusunod sa kanila, dahil nga po dun sa mga kamanghamanghang bagay na ginawa ni Jesus, ay sinubok ni Jesus yung faith ni Felipe sa pamagitan po ng kung papaano sila makakapagpakain sa napakaraming tao na sumusunod sa kanila. Alam po ni Jesus yung kanyang gagawin. Ngunit si Felipe ay napatanong na lang sa kanila kung saan nila kukunin yung pagkain na ibibigay at i-share nila sa mga tao. Kamusta po yung faith natin ngayon? Kamusta po yung pananampalataya natin sa Panginoon ngayon? Alam niyo po, kapag po tayo ay may pinagdadaanan sa buhay, dun po tayo sinusubok ng Panginoon. Kung hanggang saan yung pananampalataya natin sa Kanya. Palagi po ba tayong magtatanong sa Kanya at hindi alam ang gagawin, katulad po ni Felipe? Kapag po tayo may mga pinagdadaanan, ganun po ba yung gagawin din natin? O maniniwala tayo sa Kanya na kaya niyang gawin ang kahit na pinaka-imposibleng bagay. Sinusubok niya po yung faith natin kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya. Pangalawa po, ay yung maniwala tayo sa Kanya sa kaya niyang gawin sa ating buhay. Huwag po tayong magda-doubt at mag-worry kasi alam na niya yung mangyayari.
Katulad po doon sa naging reaksyon muli ni Felipe. Sinabi niya na kahit na po halagang 2 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Si Jesus po ay kasama na ni Felipe. Nakita niya na po yung mga bagay na ginawa ni Jesus. Pero po, meron pa rin siyang pangamba. No? Hindi niya alam kung saan kukunin yung ipapakain sa kanila. Kapag kilala po natin ang ating Panginoon, magtiwala po tayo na kaya niyang ibigay yung mga pangangailangan natin. Kaya ibigay. Imposible. Posible po yan sa Panginoon. He is a good provider. Hindi niya po hahayaang maghirap tayo, magdusa tayo. Sinusubok lamang po niya kung magtitiwala tayo sa Kanya. And lastly po, kung ano po yung meron tayo, dapat natin yung ipagpasalamat. Maliit man po yan o malaki, marami man po yan or kakaunti. Kailangan natin niyang ipagpasalamat. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi niya iyon sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isa. Nakakain ang lahat at nabusog. 5 tinapay lang po yun at 2 isda. Kakaunti lang pero napakain ang humigit kumulang 5,000 mga kalalakihan. Take note po, mga kalalakihan pa lang po yun. How about yung iba pong tao, mga kababaihan, yung mga bata. At kung titignan po natin, paano nangyari yun? Amazing po, di ba? Ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Ang Lord po, patuloy tayong ina-amaze para mas makita natin siya, para magtiwala tayo sa Kanya at makita yung kaya niyang gawin para sa atin. Kung ano po yung meron sa kanila nung panahon na yon, yun yung ipinagpasalamat ni Jesus at lahat po ng kasama niya roon ay nakakain. And take note po, may lumabis pa. So God is good at kailangan lang po nating maging grateful and thankful sa kung ano ang meron tayo, kung ano yung binigay ng Panginoon para sa atin. Magkaroon tayo ng puso na mapagpasalamat. Huwag na tayong maghanap ng kung ano-ano pa. Dahil alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan natin. At ibibigay niya po yun ng sapat. At minsan pa nga po ay lumalabis pa. Ang pagpapala po ng Panginoon sa atin ay sapat at hindi nagkukulang. Kung ano po ang nandiyan, ipagpasalamat po natin. At huwag po tayong nag-worry at nagda-doubt. Instead po, magtiwala po tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa kaya niyang gawin. Kasi kaya niya pong i-provide yung lahat ng needs natin. Palagi lang tayong magkaroon ng pusong mapagpasalamat sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, salamat sa kabutihan mo. Salamat dahil kahit palagi kaming nagda-doubt sa iyo, palagi kaming nag-worry, nandyan ka pa din, tinutulungan kami, at binibigay yung mga pangangailangan namin. Salamat po sa lahat ng pagpapala na patuloy mong binubuhos sa buhay namin. At alam namin po, Panginoon, na ni minsan hindi ka nagkulang sa amin. You are amazing, God. Patuloy mo kaming ina-amaze sa mga bagay na hindi namin nakikita. Sa mga bagay na kaya mong ibigay para sa amin. Lord, alam namin na hindi mo kami pababayaan. And
Alam namin na kayo yung tutulong palagi sa amin sa panahon na may mga pinagdadaanan kami. Lord God, patuloy mo kaming palakasin, pagtibayin, at lalong higit, Panginoon, ay tulungan mo kami na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo. Lord, patuloy mo kami ingatan at protektahan sa araw-araw naming pamumuhay. And forgive us, O Lord, sa lahat ng kakulangan namin sa iyo. Ikaw nga po ang magpuno ng lahat ng iyo. Ang lahat ng aming panalangin, Panginoon, ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.